Welcome back to my channel. Si Jesus ay ang Kristo na anak ng buhay na Diyos. Amen. Ngayon, isi-share ko na naman sa inyo ang magandang balita na natanggap ko sa araw na ito ay ang mula sa aklat ni Mateo, Kabanata 16, versikulo 13 hanggang 20. Sumagot si Simon Pedro, "Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." At ang atin pong himno ngayon ay "Hindi ko magagawa nang wala ka." At ito po ang ating message ngayon, mensahe ngayong araw na ito. Ang tatlong organisasyon ay nagsasagawa ng kilusang Nephilim at kilusang pag-aari. Habang partikular na nagdarasal, nakakakuha sila ng kapangyarihan. May mga panalangin na dapat ibalik ng remnants. Sa umaga, dapat nilang tamasahin ang Triune God at the throne's power. Sa hapon, dapat silang makahanap ng kahulugan sa lahat. Sa gabi, kailangan nilang mag-concentrate sa paghahanap ng mga sagot. Sa paggawa nito, may makikita. Una, makikita nila ang kanilang kasalukuyang address na kinabibilangan ng mga dayuhan ng panalangin. Ang salita ng mga sagot. Pangalawa, makikita nila ang mga paglalakbay ng mga mananatili at mga aalis na nagtataglay ng ebanghelyo. Pangatlo, makikita nila ang hinaharap sa oras na ito. Matatanggap nila ang mga sagot ng platform, watchtower, at antena. Pang-apat, makukuha nila ang kapangyarihan ng Holy Mason, Holy Leaders, and the Holy Diaspora. Sa wakas, makikita nila ang misyon ng evangelism at misyon. Sa katunayan, ang mga misyon ay nagtataas ng mga espesyalista sa remnant at ang mga evangelism ay nagbibigay ng 70 impluensya. Number 1, tanong ni Jesus, Matthew chapter 16 verse 13 to 20. Tinanong si Jesus, "Sino ang anak ng tao ayon sa mga tao?" Sumagot ang kanyang mga alagad, "Ayon sa kanilang sarili, mga ideya." Gayunpaman, ipinagtapat ni Pedro, "Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Sumagot si Jesus, "At sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan at hindi ito madadaig ng mga pintuan ng Hades. Ibibigay ko sa inyo ang mga susi ng kaharian ng langit dahil maraming sagot ang matatanggap sa kinahaharap." Binalaan niya ang mga disipulo na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Number 2, isang espesyal na babala na ibinigay sa mga disipulo. Matthew chapter 17 verse 1 to 9. Upang maunawaan ang ebanghelyo, kailangan mong maunawaan kung bakit nawala sina Moses at Elijah.
at kung bakit si Kristo lamang ang nananatili sa bundok ng pagbabagong anyo. Pangatlo, mga aral ng panahon na bumangon sa araw-araw na buhay ng pagalingin ni Jesus ang isang batang inalihan ng demonyo, sinaniban ng demonyo. Sinabi niya na nakailangan ang pananampalataya bilang Kristo. Si Jesus ay umiral mula sa mahabang panahon. Nagkatawang tao, muling nabuhay, at tatayo bilang Panginoon ng ikalawang pagparito. Gayun din, bakit binanggit ni Jesus ang tungkol sa buwis? Ang mga labi ay dapat maging mga taong maaring magbayad ng maraming buwis sa hinaharap. Pang-apat, mag-aral ni Jesus tungkol sa antas ng mga disipulo. Sinabi ni Jesus sa remnant na maging summit, magkaroon ng sapat na kapangyarihan para iligtas ang mga tao at patawarin ang lahat. Napakahalaga para sa remnant na buksan ang kanilang mga mata, depende sa mga espesyalista na kanilang nakikilala. Ang pamantayang ito ay walang iba kundi ang Ebanghelyo. Talata sa memorya ng Ebanghelyo. John chapter 16 verse 24. Pagbabasa ng Biblia. Pilipos chapter 1 verse 1 to 11. Covenantal prayer. Mahal na Diyos, ngayon mangyaring tulungan ang remnant sa buong bansa, sa mundo, na maibalik ang panalangin ng paghawak sa the throne power. Sa paggawa nito, naway mapagtagumpayan nila ang kanilang pag-aaral at maging mga manatili sa tipan upang madaig ang lahat ng kultura sa pangalan ni Jesucristo. Dalangin ko. Amen. So, ang balita natin ngayon ay napakahalaga at ito ay tungkol sa ating paniniwala na kapag tayo ay nakahawak lamang, ay naniniwala sa nakahawak sa tamang covenant, tamang correct covenant, ay tayo ay magkakaroon ng one-way direction. Kasi kung ang ating covenant ay ang ating tipan, mali ang ating mapanghawakan, ay walang tamang kasagutan. Kasi dapat lalo na sa ating mga panalangin, dapat ang ating panalangin ay tama, dahil kapag ang panalangin natin ay hindi tama, walang tamang sagot ang Panginoon. Kaya lagi nating tatandaan na umawak lang tayo sa tamang tipan, sa tamang panalangin, at sa mga salita ng Diyos, dahil lahat ng kailangan natin ay alam ng Diyos. Dahil ako, ang lagi kong pinangahawakan ay ang mula sa Book of John chapter 14 verse 14. Ask anything in my name and I will do it. And I am the witness of this kind of miracles. So I am the living witness of Christ. Yun lang po ang share ko sa inyo, and alam ko kung natanggap nyo ang mga magandang balita ngayon na sabi ng Panginoon, di ba nga, ay magtatayo in this rock I will build my temple na hindi mabubuwag ng mga Hades.
And then, at ibibigay niya ang susi sa lahat ng mga disipulo upang lahat mag-aral tungkol sa Biblia, tungkol sa salita ng Diyos. So, yun lang sa araw na ito. Sana may mga natutunan tayo dahil ako, binasa ko rin lang ngayon, isinare ko lang sa inyo yung pinadalang mensahe para sa amin para pag nilay-nilayan. So, kaya ang ginawa ko ay para hindi lang ako ang ma-blessed, ay sinishare ko rin sa inyo through my platform sa aking YouTube channel. At sa lahat po ng aking followers, maraming salamat po sa inyong panonood at pakishare na rin lang sa inyong mga kaanak, kapatid, lalo na yung mga dumadaan sa mga problema na huwag kayong mawalan ng pag-asa. Dapat ang lagi nating tatandaan, Jesus is the Christ, the Son of the Living God, which is yun talaga ang dapat nating panghawakan din na tinapos na ng lahat ng Panginoon. Kung ipinako siya sa krus, tinapos niya na ang lahat, tinubos niya na tayo sa kasalanan, kaya siya ang nagpapako sa krus, siya ang nagpakamatay kasi ayaw ni Kristo na tayo ay mamatay. Kaya nang dahil doon, tayo ay dapat manatili sa salita ng Diyos na ang Diyos ay buhay. So, maraming salamat po at muli ay sinasabi ko si Jesus ang Kristo na anak ng buhay na Diyos. Amen.